naman akong karapatang tumanggi dahil trabaho ko ito. Pasalamat na nga lang ako at hindi pa ako binibigla ni Gabriel. Kung tutuusin, dapat ay nagagawa ko na makapagsak sa kanya at dalhin ang anak niya. Kung hindi lamang ako nagsabi sa kanya na dahan-dahanin niya ako dahil wala pa akong experience. Kaya swerte na rin maituturing na ganito lamang ang ginagawa niya sa akin ngayon. Bumubuga ng mainit na paghinga si Gabriel at naamoy ko ang magkahalong bango niya at alak. Kahit hindi ako uminom ng alak, pakiramdam ko ay nalalasing na rin ako. I can't wait for the day we can do it. You should be getting ready now. May pasok ka pa. Nalaki ang aking mga mata nang maalala na may klase pa nga pala ako. Wala sa sarili kong naitulak si Gabriel. Tumingin ako sa orasan. Medyo late na nga ako nagising. Dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo. Nagsashower na ako nang maramdaman ko na may sumunod sa akin sa loob. Nilungon ko siya at nakita ko si Gabriel. Can I join? Hindi naman ako umangal sa sinabi niya. Hinayaan ko siyang sumabay sa akin sa paliligo. You should wash your back more. Hinapos niya ang likod ko at natigilan ako sa ginagawa ko. Bumibigat na naman ang paghinga ko. Sa tuwing nasa paligid ko si Gabriel, may kakaiba akong nararamdaman parati. Kahit ako man madalas ay hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Munti ka na ako malate sa school dahil kay Gabriel. Mabuti na lamang ay nakaabot pa ako bago ang unang klase ko. Namataan ko agad si Marvin. May mga kinakausap siya mga kaklase namin. Naalala ko yung nangyari kahapon kaya nakakasigurado ako na hindi na niya gustong dumikit sa akin. Naupo ako sa silya na inupan ko kahapon. Malapit sa bintana. Inihanda ko ng aking mga gagamitin sa unang klase. What a diligent student! Napatingin ako sa kanya. Nakita ko si Marvin. Ngumiti siya sa akin nang mapansin ako. Naupo ulit siya sa tabi ko kagaya kahapon. Good morning, Ayan. Pagbati niya sa akin. Inaasahan ko na dahil sa ginawa ni Gabriel sa kanya kahapon, iiwasan niya na ako. Mukhang hindi naman ganoon ang nangyayari ngayon. Good morning. Pagbabalik ko sa pagbati niya, iniisip ko kung bubuksan ko ba ang topic sa nangyari kahapon o magpapatay mali siya na lang din ako. Sinilip niya ang ginagawa ko at iniiwas ko iyon sa kanya. Nagtaka siya sa ginawa ko at tumawa. Tinitimbang ko ang sitwasyon namin. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin sa kanya. Ano? Tungkol sa kahapon? Anong meron kahapon? Nagtaas ako ng tingin kay Marvin dahil sa itinanong niya. Tinitigan ko siya at napapakurap-kurap. Ngumiti siya sa akin. Walang kung anumang bahid ng pagpapanggap sa ngiti niya. Nakalimutan niya na ba kung ano nangyari kahapon o nagpapanggap siya na hindi nangyari ang panunutok ng baril ni Gabriel sa kanya? Kahit sabihin nating toy gun iyon, hindi naman alam ni Marvin na laruan lamang ang baril nang itutok iyon sa kanya. Inaasahan ko na mas may takot sa ekspresyon niya. Wala. Nagiwas ako ng tingin. Kung ayaw niya na pag-usapan iyon, ay mas maganda na rin nakalimutan ko ang tungkol doon. Nagsimula ang klase. Nag-focus ako at tahimik lang din naman si Marvin. So far, maayos naman talagang kasama si Marvin. Hindi siya nagugulo at mukhang focus lang din sa pag-aaral. Hi Marvin! Pagbati ng mga kababaihan nang matapos ang klase namin. Inaayos ko na ang aking gamit dahil bala kong umalis papunta sa susunod kong klase. Mukha din namang gentleman si Marvin. Siya yung tipo nakakausapin ng mga babaeng obvious na gusto siya pero not to the point na nagbibigay siya ng false hope. Ayan, sandali lang. Nang papalabas na ako ng classroom, agad niya akong hinabol. Tumigil ako sa paglakad at nilangon siya. Pupunta ka na ba sa next class natin? Sabay na tayo. Magsasalita pa lamang ako nang mahagip ng mga mata ko yung grupo ng mga babae na kumakausap kay Marvin kanina. Nakalukot-kip ang mga ito at masama ang tingin sa akin. Oh my, ganito mga sitwasyon ang gusto kong iwasan. Ayoko mag-stand out at napapansin ng iba. Mas gusto ko na peaceful lamang ang college life ko, lalo na't pag-aaral naman talaga ang gusto ko rito. Ikaw ang bahala. Sabi ko sa kanya at naglakad na. Kinuha niya lamang ang gamit niya at sumabay na sa akin. Mabait naman talaga si Marvin at kung hindi siya agaw atensyon sa mga babae, gusto ko siya maging kaibigan. Pero sapat bang dahilan na iwasan ng isang tao dahil sa isipin ng iba, lalo na kung wala naman itong ginagawang masama sa iyo? Naging payapa naman ang mga sumunod kong klase. Sumabay din si Marvin sa akin sa lunch. Wala ka ba ibang friends dito? Sa tangkad at tikas ng katawan niya, iisipin ng varsity player siya. Akala ko ay marami siyang kaibigan na mula sa basketball team o hindi kaya ay sa volleyball team. Ikaw, ang friend ko. Ngumiti siya sa akin. Napangiwi ako. Ang genuine kasi ng ngiti niya at pakiramdam ko kung may sasabihin ako ay ako yung magiging masama kaya mas pinili kong itikom na lamang ang bibig ko.
Hiniyaan ko na lamang siya at nagpatuloy sa pagkain. Habang kumakain, napansin ko ang pagdaan ng grupo ng mga kababaihan. Masama ang tingin nila sa akin. Nang mapatingin ako sa kanila, hindi ko na nga lamang sila masyadong napagtuunan ng pansin dahil nakita ko ang pag-ilaw ng aking cellphone. Kinuha ko iyon nang makita ko kung sino ang nag-text. Nakita ko ang pangalan ni Gabriel. Agad kong binuksan ang mensahe niya para makita ang nilalaman nito. I have a problem. Napakurap ako ng aking mata nang mapansin ko ang text niya. Anong problema niya para mag-text siya sa akin ng ganito? Ha? Anong problema? Naramdaman ko ang panlalamig ng kamay ko. Medyo kinakabahan ako lalo na nang bumagal na ang reply niya. Okay ka lang ba, Ayan? Napatingin ako kay Marvin. Napansin niya siguro na kinakabahan ako. Pilit akong umiti sa kanya at tumango. Okay lang ako. Umilaw muli ang cellphone ko kaya agad kong binuksan ang natanggap kong mensahe. I am horny. With attached photo. Nalaki ang aking mga mata nang mabasa ko ang mensahe niya at nakita ang naka-attach na litrato sa text niya. Naginit kaagad ang aking buong mukha. Inilapag ko sa mesa ang aking cellphone. He sent me a picture of his bulge. Hanggang ngayon ay hindi yun mawala sa isipan ko. Wala ba talagang pinipiling oras sa Gabriel? Nararamdaman ko na may text message ulit sa Gabriel sa akin pero nagdadalawang isip ako kung babasahin ko ba iyon. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ulit ang aking cellphone at tinignan ang mensahe ni Gabriel. Pero agad ko ding itinaob ang phone ko sa mesa. Napayuko ako at nanlalaki ang aking mga mata. Gulat na gulat ako sa picture na ipinadala ni Gabriel sa akin. It was a picture of his body while he was holding it. It was so veiny and hard. Hindi ko matanggal ang imahe sa aking isipan. Tumayo ko mula sa pagkakaupo ko. Nakuha ko ang atensyon ni Marvin. Kailangan ko na pupunta ng CR. Hindi ko na hinintay na magsalita sa Marvin at agad na akong tumakbo papunta sa restroom. Kinuha ko ang cellphone ko at agad na tinawagan si Gabriela. Ganun pa man ang tawagan ko ito'y walang sumagot sa akin. Inaasar niya ba ako? Huminga ako ng malalim at tinignan ang sarili sa salamin. Hindi ko magawang burahin sa isipan ko ang litratong pinadala ni Gabriel kanina. Sinampal ko ang aking pisngi. Kailangan kong ayusin ang aking disposisyon. Nang mabawi ko ng aking sarili ay nagdesisyon na rin ako lumabas ng restroom. I wonder kung nasa kantin pa rin si Marvin. Baka bumalik na siya sa classroom. Paglabas ko ng restroom, napatigil ako nang may humarang sa daraanan ko. Tinignan ko sila. Nagtataka kung bakit sila nakaharang. Agad kong namukhaan ang mga ito. Sila lang naman yung mga babaeng kanina pa masama ang tingin sa akin. Kaklase namin sila sa ilang minor subjects pero dahil second day pa lamang naman ng klase, hindi pa ako gaanong pamilyar sa kanilang mga pangalan at hindi ko alam kung anong ginagawa nila ngayon. Iniwasan ko sila at tinangka ng maglakad papalayo. Hinawakan ako sa braso ng isa upang mapigilan ako sa paglalakad. Tiningnan ko siya and my expression turned out blank. Simula talaga nang maranasan ko kung gaano kasahol ang buhay, nawala na ako ng pake sa ibang bagay at madalas napapansin ko na walang buhay ang mga mata ko kapag tumitingin sa iba. Maliban na lang siguro kapag interesado ako sa isang bagay. A part of me is still caged behind those bars, trapped inside the darkness of my cell. Sino ka para lumapit ng ganoon kay Marvin? Napaka-feeling mo! Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya at ang mga sinasabi niya sa akin. Hindi ko gusto ang pagkakadesperada niya at pamamaratang sa akin ng bagay na hindi ko gusto. Hinaklit ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot kahit sabihin nating marami sila at maaari nila akong pagtulungan. May mas nakakatakot pa ba na makulong ka sa kasalanang hindi mo naman ginawa ng mahabang panahon? Hindi ko alam ang sinasabi niyo at wala akong oras para dyan. Aalis na ako. Sinubukan ko ulit na talikuran sila pero hinigit naman ng isa ang buhok ko. Ipinigit ko ang aking mga mata dahil aaminin ko na nasaktan naman ako doon. You're acting like an innocent bitch now, huh? Are you seducing Marvin? Hoy, pangalawang araw pa lamang ng eskwela, desperada ka na makakuha ng atensyon ng mga lala. Kahit masakit, pinilit kong mabawi ang aking buhok mula sa pagkakahawak nila. Hindi sinasadyang naitulak ko ang babae. Hindi ako desperado sa atensyon ng kahit na sinong lalaki. Hindi umiikot ang buhay ko sa lalaki. Ikinilong ko ang aking ulo habang nakatingin ng diretso sa kanila na akala mo'y sinisilip ko mismo ang kaluluwa nila. Hindi ba ang aksyon ninyo ngayon ang mas mukhang desperado? Si Marvin ang una lumapit sa akin at kung gusto niyo makapagkaibigan, hindi naman problema sa akin yun. That doesn't mean I am desperate and that didn't give you the right to gang up on me.
Tipid ako ngumiti sa kanila bago sila talikuran. Minsan hindi ko rin talaga napipigilan ang sarili. Kapag mga ganitong sitwasyon kung saan ay napagtutulungan ako, hindi ko maiwasang isipin na nangyari noon sa akin kung saan pinagkaisahan din ako sa loob ng kulungan. Kapag ganoon, gusto kong protektahan ang sarili dahil hindi ko iyon nagawa doon. You will pay for this, bitch! Huminga ako ng malalim. So much for a peaceful college life. Alam ko na hindi na magiging tahimik ang buhay ko dito. Pangalawang araw pa lamang sa eskwela. Para akong pagod na pagod sa maghapon kahit wala namang masyadong ginawa. Hinayaan ko lang si Marvin. Wala din naman siyang ginagawang masama. Nakikita ko pa rin ang grupo ng mga babae na panay ang pagbibigay sa akin ng masasamang tingin na akala mo'y kung anong ginawa ko laban sa kanila. Umalis ako ng huling classroom na pinuntahan ko. Medyo overtime yung professor namin kaya ginabi ako. Nakatingin ako sa cellphone ko habang papaalis ako ng campus. Naramdaman ko na para bang may nanonood sa akin. Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan ang aking kapaligiran. Wala naman tao sa paligid ko. Hindi ko din alam kung nasaan si Marvin dahil umalis ako na hindi nagsasabi sa kanya. Not that I need to say anything to him. Natanaw ko ang sundo ko kaya naglakad na ako papunta roon. Binilisan ko na lamang ang paglalakad dahil nararamdaman ko pa rin ang mga matang tila nakatingin sa akin at pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Nakahinga lamang ako nang maluwag nang makapasok na sa kotse. Nakauwi ako ng matiwasay sa bahay ni Gabriela. Panay ang pagbuntong hininga ko habang naglalakad papasok ng malaking bahay. Kakapasok ko pa lamang ng pinto ay may humila na sa akin. Ano? Hindi na ako nakapagsalita dahil siniil niya na ng halik ang aking mga labi. Nalaki ang aking mga mata. Nahulog din ang aking bag sa sahig. Ang aking kamay ay nasa may dibdib niya. Iniisip na itulak siya pero parang walang lakas na gawin iyon. His smallness scent assaulted my nostrils. Doon ko napagtanto kung sino ang humahalik sa akin at kung anong sitwasyon ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko na maintindihan ang katawan ko. Simula nang mahawakan ako ni Gabriel at mamulat ako sa kung anong sensasyon at pakiramdam ang maaari niya ibigay sa akin. Para bang hindi ko nakatawan ang aking katawan. Hindi na ito sumusunod sa akin at naging alipin na ni Gabriel. Mabilis ako nakatulog ng gabing iyon. Siguro ay dahil na rin sa pagod, dulot ng mga nangyayari sa school. Pumasok ako. So far, wala pa naman nagugulo sa akin. Umaasa ako na hindi na magpapakita ang grupo ng mga babae. Ayoko makipag-away sa kanila ng dahil lang sa lalaki. After all, hindi naman lalaki ang dahilan kung bakit ako nag-aaral. Gusto kong makapagtapos at gusto kong makahanap ng maayos na trabaho sa buhay at pagkatao na bubuuin ko matapos kong magawa ang trabaho ko kay Gabriel. Hahanapin ko din ang mama ko. Ilang araw ang nagdaan, wala namang ginawa ang mga babae. Ang tanging binibigay lang nila sa akin ay makahulog ang tingin. Isang linggo ang nakalipas magmula nang kumprontahin ako ng mga ito. This time sa tuwing tinitingnan nila ako ay nagbubulungan sila at nagtatawanan. Sinabi ko na lamang sa sarili na huwag silang bigyan ng atensyon dahil wala akong oras sa kanila. Naginat ako matapos ang pangalawang subject ko. Lunch break na at bala kong kumain sa kantin. Kakain ka na ng lunch? Sabay na tayo. Napatingin ako kay Marvin. Aaminin ko din naman na umiiwas ako sa kanya nitong nakaraang araw. Kahit sabihin natin na hindi ako naapektuhan ng mga sinabi ng babae, ay ayoko din na mas lumaki pa ang gulo kung patuloy kong hahayaan na lumapit sa akin sa Marvin. Ang dami kong dahilan noong nakaraan para lang hindi kami magsabay o magkausap. Huwag mo sabihin na makikipagkita ka na naman sa mga kaibigan mo kaya hindi mo ako masasabayan. Iyon ang aking naging excuse noon kahit na wala naman akong kinikita mga kaibigan ko dahil magkaiba ang aming schedule ni na Brent at Candy. Nagkibit-balikat na lamang ako. Naglakad na ako papalabas at sumunod sa akin si Marvin. Madami siyang sinasabi pero hindi ako nagsasalita. Kahit ayokong magpa-apekto sa ibang tao, nakaka-drain pa rin pala kapag alam mo na may mga taong handang siraan ka kahit wala kang ginagawa sa kanila. Habang naglalakad papunta ng kantin, may narinig akong bulungan. Narinig niyo na ba? Sabi ng isa. Hindi ko sila pinansin. Ganoon pa man, kanina ko pa rin nakikita na para bang tinitingnan ako ng ibang tao. May ginawa ka ba sa kanila? Tanong ni Marvin. Kanina pa sila nakatingin sa iyo at nagbubulungan. Hindi lamang pala ako ang nakakapansin kung hindi si Marvin. Hindi kaagad ako nakapagsalita lalo na nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Kiyang ayan daw na yan ay nakulong. Natigilan ako nang marinig ko iyon. Tama ba ang narinig ko? Oo nga daw. Kalat na sa forum. Grabe. Murder daw? Totoo kaya? Nakakatakot. Ano kung bigla na lang siyang manaksak dito? Tinagapat talaga ng school natin ng ganyan?
Napatingin ako sa mga tao nagbubulungan. Agad silang nag-iwas at ang iba ay lumayo na akala mo'y papatayin ko sila. Napakuyom ang aking kamay. Ayoko magpa-apekto pero itong isang bagay na kahit anong gawin ko ay naapektuhan ako. Ilang taon ako nagdusa sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Ilang taon kong tiniis sa mga sinasabi na ibang tao dahil sa krimeng nakadikit na sa pangalan ko. Ngayon, nakala ko ay hindi ito malalaman ng iba hanggat maitatago ko'y nagkamali ako. Paano nilang nalaman? Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Sinabi ko sa sarili ko na susubukan ko magsimula ng maayos sa kolehiyo at walang makakaalam ng pinagdaanan ko sa buhay. Kaya paano nilang nalaman ang tungkol doon? Habang nakayuko ako at hindi makagalaw, may nakita ko sa sapatos sa harapan ko. Dahan-dahan ako nagtaas ng tingin sa may-ari ng sapatos at nakita ko yung grupo ng mga babae. Humalukip-kip ang isa at nginisian ako. Grabe, may ex-convict pala tayong kaklase. Sabi ng isa sa kanila. Naglakad ito papalapit sa akin. Hindi ko mapigilan na manginig. Kahit sabihin ko sa sarili na balewalain na lamang ang mga sinasabi ng iba, ang pagkakakulong ko ang isa sa mga sensitibong topic na ayokong pinag-uusapan o inuungkat. Dahil alam ko ang magiging tingin ng iba. Paano man nalaman ang tungkol doon? Nagawa ko pa rin namang magtanong ng maayos, kahit napakaramdam ko'y nagdidilim ang paningin ko. Hindi ako yung tipo ng tao na palaaway. Hanggat maaari, I want to be invisible. Ayoko mag-stand out at gusto ko lamang ng tahimik na buhay pero siguro nga, everyone has their breaking point. My uncle is a policeman. Nakilala ka niya at sinabi niya na isa siya sa mismong pulis na umaresto sa'yo. Grabe no? Mamamatay tao ka pala. Creepy. Umakto pa siya na parang natatakot, nalapitan ko siya. Lalong nanginig ang aking katawan dahil sa narinig. Panay pa rin ang bulungan ng ibang estudyante na nasa paligid namin. Kahit gusto kong tumakbo at maglaho na lamang sa paningin nila, hindi ako umalis. Hindi ko akalain na tatagapin ng school natin ang kagaya niya. Scary! Sabi naman ng kasama ng babae. Hindi ba nabanggit sa'yo nandito mo na acquitted ako? Kinuha ko ang natitirang lakas na loob ko para lamang makapagsalita ng maayos. Still, doesn't change the fact na nakulong ka. Mas lumapit siya sa akin. Umalis ka na rito. Hindi ka bagay dito. Enough! Inilayo siya ni Marvin sa akin. Kahit na gusto kong tingnan, ito ay hindi ko magawa. Alam ko naman, kahit na ano sabihin ko, hindi sila maniniwala sa akin. Mas paniniwalaan nila ang katotohanan na nakulong ako. And other things don't matter. Yun ang masalimot na buhay ng mga naakusahan lamang o yung mga nasa set up. Halika na, Ayan. Huwag mo silang pakinggan. Kinuha ka ni Marvin ang aking braso at hinila na akong papaalis doon. Sumigaw ang babae kay Marvin. Marvin! Didikit ka pa rin sa babaeng yan kahit alam mong murderer siya? Hindi sila pinansin ni Marvin at patuloy ito sa paghihila sa aking papalayo. Hindi ko nagawang makakain kahit noong sinabi ni Marvin na ililibre niya ako ng pagkain. Nakayuko lang ako at hindi ko magawang itaas ang ulo ko. Hindi ko kaya makipag-eye contact sa ibang tao at sulubungin ang mga tingin nila sa akin na tila ng huhusga dahil sa kung anumang balita ang kumakalat ngayon tungkol sa akin. Naninikip ang dibdib ko. Gusto kong sabihin na hindi totoo iyon pero sino maniniwala? Wala akong kaibigan dito. Sino ba ako para paniwalaan ng mga tao? Kahit gaano ko kagustong magsimula sa umpisa, hanggat ang pangalan ko ay Ayan Villanueva, hindi nito mababago ang katotohanan ng nakulong ako sa salang hindi ko ginawa. Hindi ako papakinggan ng iba dahil ang nakikita lamang nila ay ang pagkakakulong ko. And the rest of the story doesn't matter to them. People can easily judge you without hearing the other side of the story. That's the ugly truth about humans. Hindi ka kumain kanina? Okay ka lang? Naninimbang si Marvin. Alam ko na tinitingnan niya kung dapat niya ba akong kausapin o manatili na lamang siyang tahimik. Bakit ka nananatili sa tabi ko? Alam mo naman ang totoo. Nakulong ako. Gusto mo pa rin ba na maging kaibigan ko? Alam ko na nakatingin siya sa akin. Maya-maya pa ay marahan siyang tumawa. Kung may kasalanan ka, hindi ka namin kasama ngayon. The fact that you're free now and not in jail, alam ko na wala kang kasalanan. Gumaan ang nararamdaman ko sa sinabi niya. Kung noon ay ayokong bumuntot-buntod si Marvin sa akin at isinisiksik ang sarili bilang kaibigan ko, ngayon ay natuwa ako. Hindi kaagad ako nakauwi dahil may binasa akong libro sa library. Tumayo lamang ako na matapos ko iyon. Paglabas ko ng library at pagbaba ng hagdanan, may nambato sa akin ng lobo na may laman tubig. Napatigil ako, gulat na gulat sa nangyari. Titingala pa lamang ako para malaman kung saan nagmula ang pambabato nang bumuhos ang napakalamig na tubig.
Nakarinig ako ng tawanan. Nang makita ko kung sino sila, napansin ko ang grupo ng mga babae nagpakalat ng pagkakakulong ko at iba pang lalaki. Binato ulit ako ng isa. Naramdaman ko ang sakit sa noo ko dahil sa pagtama nito doon. Umalis kaagad ako sa lugar na iyon. Hapon na at iilan na lamang ang mga estudyanteng naririto. Tumakbo ako papunta sa parking at alam ko na sinusundan nila ako. Ex-convict! Sigaw nila habang panay pa rin ang pambabato sa akin ng mga bagay. That's not true. I wasn't convicted. Kinagat ko ang aking labi. Kahit sabihin ko yun sa kanila, hindi nila ako papakinggan. Nakaapak ako ng bato at nadapa ako dahil doon. Napadaing ako dahil sa sakit pero tiniis ko. Binala kong tumayo pero nanakit ang uncle ko. Mukhang hindi maganda ang pagkakadapa ko kanina. Nadapa pa! Sigaw ng isa at tumawa. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa but I guess bullies don't need reason to bully anyone. Gusto lang nila kaya nila ginagawa at nagkataon na ako ang target nila. Wala din pinipili ang mga kagaya nila. Kahit college na kami at dapat hindi ganitong mag-isip, may mga ganito pa rin talagang taong matitira. Babatuhin pa sana ulit nila ako na may dalawang lalaki ang humarang sa way nila. Napatitig ako sa likod ng dalawang lalaki at kahit na nakatalikod ang mga ito, nakilala ko sila. Shit! Umatras ang mga lalaki at tumakbong papalayo kasama yung grupo ng mga babae na nambubuli sa akin. May narinig akong yabag ng paa at kasunod nito ay boses mula sa likod ko. Are you okay, Ayan? Nalaki ang aking mga mata at dahan-dahan na tumingin sa kanyang direksyon. Nanginig ang aking labi na makita ko kung sino ang nandoon. Si Gabriel. Lumapit pa siya sa akin at pinunasan ang aking pisngi. Wala akong makitang kahit na anong emosyon sa mga mata niya. Cute! Sabi niya sa dalawang lalaki na sina Diego at Marvin. Hindi ko maintindihan kung bakit nandito na rin si Marvin. Ganoong kanina pa siya nagpaalam na aalis. Find those people who did this! Walang pagdadalawang isip na umalis ang dalawa. Binuhat ako ni Gabriel. Don't talk. Uwi na tayo. We need to mend those wounds of yours. Itinikom ko ang aking labi at tinayaan na mamahinga ang aking ulo sa kanyang dibdib habang naglalakad siyang papalapit sa kotse. Maraming namumuong tanong sa isipan ko pero naisipan din na makapaghihintay naman iyon sa mga kasagutan. Ipinikit ko ang aking mga mata at kusang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Why do I feel safe within his arms? Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko sa tuwing nasa tabi ko si Gabriel ay walang kahit na anong mananakit sa akin. While thinking about it, nakatulog ako. Dala na rin siguro ng pagod sa nangyari sa maghapon. Nagising ako na iba ang pakiramdam ko. Ang gaan ang nararamdaman ko na akala mo'y isang panaginip lamang ang nangyari sa school kanina. Ramdam na ramdam ko din ang paghaplos ng mga daliri sa aking braso. Dahan-dahan ko iminulat ang aking mga mata at napagtanto na nasa loob ako ng bathroom at nasa loob ng bathtub. Naamoy ko ang nakaka-relax na bango ng lavender na nakahalo sa tubig kung nasaan ako. Bahagi akong gumalaw para alamin kung isa ba itong panaginip nang manakit ang buong katawan ko. Are you awake? Nakarinig ako ng boses ng isang lalaki. Nagtaas ako ng tingin sa kanya para makita si Gabriel na nasa likod ko. Kasama ko siya sa bathtub at nakapahinga ang aking likod at ulo sa kanya. Nasaan tayo? Tanong ko sa kanya. Medyo nalulula pa ako. Hindi ko pa ma-determine kung panaginip ba ito o realidad na. Bathroom? Tipid na sagot ni Gabriel. You passed out earlier. I thought soaking in the bathtub would make you feel better. How are you feeling? Napatitig ako sa kanyang kamay na patuloy na humahaplos sa aking braso. May kakaiba akong naramdaman na akala mo ay may bumaliktad sa akin tiyan. Okay na naman ako. Ano palang nangyari? I want to think na lahat na nangyari kanina ay panaginip lamang. Gusto kong isipin na hindi kumalat ang tungkol sa pagkakakulong ko. Your classmates were bullying you. Sabi niya. Kailan pa ito nagsimula? Ayan. May kakaiba sa boses ni Gabriel at hindi ko alam kung dapat din ba ako matakot doon. Napayuko ako. So it wasn't a dream after all. Answer me. Sabi ni Gabriel nang mapansin ang patuloy kong pananahimik. Huminga ako ng malalim. Dito lang. Pero ang pananakit sa akin ay kanina lamang nagsimula. Nalaman nila na... Kinagat ko ang aking labi at hindi magawang sabihin ang mga susunod na salita. What? Hindi ko matansya ang mood ni Gabriel. Bukod sa hindi na ako nakatingin sa kanya ay wala di pinapakitang emosyon ng kanyang boses. Nalaman nila na nakulong ako at ipinagkalat iyon.
Tumigil siya sa pag-haplos sa aking braso. Napatingin ako sa kamay niya. Nanatili iyon doon pero hindi na gumagalaw. Paano nilang nalaman ng tungkol doon? Ayoko na sanang pag-usapan pa at gusto na lamang kalimutan ng lahat. Kaya lamang ay naalala ko na kailangan ko nga palang pumasok bukas at salubungin na naman ang mga bulungan ng ibang tao. Yung isang babaeng mahabol sa akin kanina. May dito siyang pulis. Mukhang doon niya nalaman. Hindi ko maalala ang pangalan ng babae. Hindi ko nga alam kung nabanggit niya ba sa akin. I see. Gusto kong tumingin sa mukha ni Gabriel pero pinigilan ko. Sandali kaming pinalibutan ng katahimikan bago siya tumayo. Let's get rest. Umalis siya sa bathtub. Hindi ko mapigilan na titigan ang katawan niya habang tumutulo ang tubig doon. Bigla akong nawala sa katinuan ko dahil na-distract ng gandang katawan niya. Can you stand? Bumalik ako sa ulirat ko dahil sa pagtatanong niya, bago pa ako makasagot ay binuhat niya na ako mula sa bathtub. Kaya ko maglakad? Sabi ko ngunit hindi na ako pinakinggan pa ni Gabriel at dumiretso na kami sa kwarto. Kumuha siya ng towel at pinunasan niya ang katawan namin dalawa. Kumuha na din siya ng damit na pamalit ko at binihisan niya ako. Kaya kong kumilos ng akin dahil nakakagalaw na naman na ako ng maayos but I love how he takes care of me. You can rest. Papadala ko na lamang ang pagkain mo dito. Tumango ako sa kanya. Gusto ko sabihin na sana ay sabay na lang kaming kumain pero nilamon kaagad ako ng kahihiyan. Nang isipin ko iyon kaya't itinikom ko na lamang ang aking bibig. Bago lumabas si Gabriel ay tumunog ang cellphone niya na nasa isang table sa loob ng kwarto ko. Lumapit siya doon habang ako ay pinapanood ang matikas niyang katawan. Hello? Sagot ni Gabriel sa kung sino man ang tumawag sa kanya. Nakinig lamang siya sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Naalala ko naman bigla sa Marvin. Bakit niya kasama si Diego kanina? Nakalimutan kong itanong iyon kay Gabriel nang magising ako kanina. Good. Make them talk. Gusto ko malaman kung kanino nagmula ang balita. Make sure he'll get fired in his job tomorrow. Diego. Ibinaba na ni Gabriel ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa akin at kumunot ng bahagya ang kanyang kilay nang mapansin na nakaupo pa rin ako habang nakatitig sa kanya. Rest. Sabi niya at naglakad na papunta sa pinto ng kwarto. Gabriel, bakit kasama niyo si Marvin kanina? Tumigil siya sa pagbubukas ng pinto. Humarap siya sa akin at kahit medyo madilim sa loob ng kwarto ko dahil nakapatay ang ilaw ay nakita ko ang pangising niya. Marvin is Diego's younger brother. Parang hindi agad rumihistro sa isipan ko ang sinabi niya. Nang ma-absorb ng utak ko ang tungkol doon, nanlaki ang mga mata ko. Kaya pala parang pamilyar si Marvin sa akin. Somehow may pagkakahawig nga ang dalawa. Ngayong sinabi ni Gabriel iyon ay napagtanto ko ang lahat. Huh? Paan? Ipinasok ko si Marvin sa school mo. So someone will make sure you're safe. An enemy of mine targeted you once. Hindi ko lang akalain na nasa school mo pa pala ang maglalakas ng loob saktan ka. Don't worry about it. Babalik ako mamaya to check on you. May gagawin lang ako. Laglag ang aking panga sa sinabi niya. Ibig sabihin magkakilala sila noon pa man. Naalala ko ng tutukan ni Gabriel si Marvin ng pekeng baril. Kaya ba hindi man lang nagbigay ng reaksyon si Marvin o nagpakita ng takot dahil alam niya na hindi ipuputok ni Gabriel ang baril at kilala niya ito? Magulo ang isipan ko dahil sa mga nalaman, but my heart was at ease. Ginawa iyon ni Gabriel para masigurado na ligtas ako. Napangiti ako sa iniisip ko. Hindi ko na naman napigilan ang antok at nakatulog na. Nagising muli ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog. Pagkagising ko naaninag ko kaagad si Gabriel. Mabilis akong bumangon. Kanina pa ba siya dyan? Are you hungry? Napansin ko sa isang table ang mga pagkain. Naramdaman ko ang gutom. Hindi ako nakakain ng maayos sa lunch dahil sa mga nangyari kaya ngayon ay nagugutom na ako. Tumango ako kay Gabriel. Tumayo siya at inayos sa mga pagkain sa mesa. Do you want me to instruct the maid to reheat your food? Umiling ako. Hindi na naman nakailangan na iyon. Tumayo ako at napansin ko na ang sugat ko sa tuhod at may band-aid na. Ang aking uncle ay may bandage na rin. Nakakalakad naman ako kahit papaano. Hirap nga lang dahil sa pagkakadapa ko kanina. Inalalayan ako ni Gabriel. Mabilis na kumabog ang dibdib ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa akin. Napalunok ako. This is bad. Hindi dapat ako nakakaramdam ng ganito sa kanya. He is my employer. Bukod pa doon sa kontrata namin na hindi ako pwedeng ma-attach sa kanya, vice versa. Naupo ako sa silya at nagpasalamat kay Gabriel. Nagsimula na akong kumain. Naupo din si Gabriel sa silya sa tabi ko. Napatitig ako sa kanya nang mapansin na ngayon pa lamang din siya kumakain.
Stop staring at me and eat your food, Ayan. Kinagat ko ang labi ko pero sa huli ay sinunod ko ang sinabi niya. Nagsimula na rin akong kumain. Wala sa kontrata namin na ganito niya ako tatratuhin. Kaya ngayon na inaalagaan niya ako, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Matapos mawala ni Mama, wala na nag-alaga sa akin. Hindi ko na rin masyadong maalala si Papa dahil matagal na nang huli ko siyang makita. My mother told me he died in an accident. Kaya naging independent ako nung umalis si Mama at nahantog pa nga na nakulong ako. Ang dami ko na rin palang napagdaanan. Siguro yun ang rason kung bakit balewala sa akin ang nangyaring bullying.